Hi mga brides! Isa ka ba sa kagaya ko na magpapakasal next year or nagbabalak magpakasal? Magbibigay lang ako ng ilang mga tips kung ano ba talaga yung kailangan i-consider natin once na kukuha tayo ng wedding venue. Unang-una sa lahat is dapat yung simbahan at yung wedding reception ay medyo magkalapit. Hindi sila yung parang 2 hours yung travel time para lang makarating dun sa mismong reception natin sa kasal. Why? Kasi makakasave ka ng time and alam mo yun, hindi mapapadrive through yung mga bisita na gusto pumunta dun sa kasal mo or mas worst, umuwi na lang sila kasi ganun siya kalayo. So di naman ako against sa mga kinakasal na ganun kalayo, no. Pero yun nga, tip lang to and yun, bahala ka kung susundin mo. Ayaw, di ma. Pangalawa is yung availability ng mismong venue na kukunin mo. So, yun, hindi ko na masyadong i-discuss yun. Pero, syempre, alam nyo na yun. Kung available ba, hindi makukuha nyo. Kung hindi, edi sorry, hanap na lang ng iba, ganun. Yung pang-tatlo natin ay yung hidden charges. Syempre, may mga venues na minsan magugulat ka na lang. Hala, hindi pa pala kasama yung ganito, hindi pa pala kasama yung ganyan. Especially, gagamit ng electricity yung nakuha mo na idadagdag sa kasal mo. So, yun, mas mabuti na tinatanong natin yan kasi mas mahirap magulantang sa huli. Yung tipong akala mo wala ka nang babayaran na ganun. And then, voila, meron pala.